Ngayon dahil sa dinami-dami zombie, napilitan si Takashi at Saiko na humiwalay sa ibang grupo at nilabanan lahat ng zombie na makasalubong nila dahil balak nilang magkita-kita sa bahay nila Takagi pero napakalayo. Kaya sinabi ni Takashi, ang layo naman ang tatakboy namin, sana meron akong motor. Kaya nagkataon na may tindahan ng motorsiklo sila nakita. Ang swerte mo pare. Ngayon pagpasok nila sa loob may mas maganda pa silang nakita. Isang sasakyan na pwede sa lupa at tubig. Kaya yun na lang ang ginamit nila at dumiretso sila papunta sa ilog. Sa sobrang lakas ng impact nabasa silang dalawa. At nung paglingon niya sa likod nakita niya si Saiko na basa yung damit. Kaya nagpahinga muna sila para makapagpalit si Saiko ng damit. Kaya tuwan-tuwa na naman ang ating bida. Pero di nagtagal, umalis din sila kagad at iniwang umaandar yung sasakyan sa fountain para sundan ng zombie yung ingay at para wala sila masyadong madaan ng zombie sa mga ruta na pupuntahan nila. Pero nagkataon, sa gitna ng pakikipaglaban may nakasalubong si Saiko na dalawang batang zombie at bigla siyang nanigas kaya si Takashi na lang yung tumapos. Nakapunta sila sa isang bahay na may altar at nagkwento si Saiko tungkol sa nangyari sa kanya noong 4 na taon na ang makalipas. Sinubukan siyang pagsamantalahan ng isang lalaki sa daan kaya hinampas ni Saiko yung kalibugan palabas ng katawan niya. Masaya si Saiko na ginagawa niya yung ganung bagay kaya nagigilty din kung bakit di siya nagkakajowa dahil matatakot lang sa kanya yung mga lalaki. Pinigilan siya ni Takashi mag-explain. Nagkatitigan at hinalikan si Saiko kahit meron siyang ibang ka-talking stage. Sunod na araw, napalibutan sila ng mga zombie. Di na naman makakilo si Saiko kaya biglang pinisil ni Takashi yung personality niya. What the fuck? At sinabi na hindi mahalaga ang nangyari dati dahil mas mahalaga yun nangyayari ngayon. Kaya nagpasalamat si Saiko at gumamit na ng talim para labanan yung mga zombie na parang sa One Piece na si Zoro. Finally, nakaabot na yung dalawa sa bahay ni Takagi. Ngayon nakapag-reunite na sila sa grupo at sinulit na nila yung experience sa mansyon dahil nag-usap ang grupo kung aalis ba sila o hindi. Pero sinabi ni Takashi na mas maganda kung hindi na sila aalis. Nagalit si Takagi sa ideya na yun. Dahil sa taas ng kapangyarihan ng magulang ni Takagi, hindi man lang naisip ng magulang niya na iligtas siya kagad nung magsimula ang zombie apocalypse sa eskwelahan. Kaya nagalit din si Takashi dahil hindi niya alam kung gaano siya kaswerte dahil at least alam ni Takagi na buhay pa mga magulang niya. Pero maya-maya huminahon din sila parehas at nagsorry sa isa't isa. Ngayon dumating na yung tatay ni Takagi na si Suichiro na parang may pagkataita na entrance. Sa rescue mission nila, nakagat yung boy best friend niya at pinakita sa harap ng maraming tao ang kailangan gawin kahit naagat na ang mga mahal nila sa buhay. Nagkaroon naman ng argumento sa pagitan ni Hirano at yung grupo, kaya hinabol siya ni Takashi. Maya-maya, naabutan niyang pinalibutan si Hirano ng mga tauhan ni Suichi at sinabihan na ibigay yung mga baril. Hindi napayag si Hirano. Biglang dumating si Suichi at tinanong kung ano bang maiaambag ni Hirano. At sinabi ni Takashi na kaya niyang protektahan yung anak niya tulad nung ginawa niya nung umpisa pa lang. At kinumpirma yun ng buong grupo. Sheesh! Ngayon, buhay pa pala tong grupo ni Shido at mukhang na-brainwash niya na yung mga estudyante na sumunod sa kanyang mga sinasabi. At dahil dun, minukbang yung isa sa kanila. Tarantado ka talaga, sir. Ngayon, kausap ni Takagi yung mga taong bayan na nagrereklamo dahil sa tingin nila, puro kasinungalingan lang sinasabi ng tatay niya at minamanipula lang sila para pumatay. At naniniwala sila na pwede pang gamutin yung mga naging zombie na. Sinubukan nila Takashi ikwento yung mga nangyari sa kanila sa eskwelahan. Pero di nakinig yung mga matatanda dahil mga bata lang daw sila, napaka-toxic. Si Saiko naman kasama yung tatay ni Takagi at ipinakita sa kanya ang isang napaka-rare na espada ng master ni Suichiro. At nagkataon na si Saiko pala ang anak ng kanyang master kaya pala namana sa kanya yung galing sa paggamit ng espada. Si Takashi at Rei naman nag-uusap sa kwarto tungkol sa iba't ibang kakayahan ng grupo nila. Sa pag-uusap, nasabi din ni Rei ang tunay niyang nararamdaman kaya umabot na tayo sa parte na to pare. Pero hindi natuloy dahil masakit pa din ang katawan ni Rei sa nangyari. Ngayon dumating na yung bus nila Shido at ginamit niya yung personality ng estudyante niya para papasukin sila sa mansyon nila Takagi. Naganda si Takashi, Rei at Saiko para umalis at halapin yung kanilang mga magulang sa loob ng 2 araw. Pero biglang may napansin si Rei, ang teacher na si Shido na madaling nakapasok dahil senador pala yung tatay niya. Agad siyang tinutukan ni Rei ng kutsilyo na may onting baril at ipinakita ang storya kung bakit nga ba siya galit sa taong yan. Kaya pala umulit ng 1 taon sa pag-aaral si Rei dahil sinabi ng tatay ni Shido na tatay ni Rei ay isang pulis na humahadlang sa mga plano ng tatay niyang senador.
Sumali din si Shuichiro at sinabi kay Rei na kung gusto niya siyang patayin ay gawin niya na kagad. Pero na-realize din ni Rei na wala rin siyang mapapala kahit patayin niya si Shido. Pagtapos nun, pinalayas siya kasama yung mga estudyante niya. Ngayon may mga Navy officer ang nagpalabas ng nuclear bomb galing sa utos ng presidente. Ngayon tuwan-tuwa si Miss Shizuka dahil naalala niya yung number ng kaibigan niyang nagpahiram sa kanila ng bahay. At nagkataon na yun din pala yung sniper nung nakaraang episode na si Rika. Pero nasira yung cellphone niya dahil sa EMP or electromagnetic pulse nung nuclear bomb. Kaya nawalan lahat ng kuryente. Pati mga cellphone nasira kaya di ka makakapanood ng TikTok. At mga engine sa sasakyan ay hindi gumagana. Kaya habang nagmamaneo si Shido, nadisgrasya sila. Nagkataon na madami na din yung mga zombie na papalapit. At sa sobrang dami, nasira nila yung gate ng mansyon nila Takagi. Sa pagpasok ng mga zombie, nakapagsimula sila ng malakas na apoy. Kaya nabaliw na yung mga tao at napilitang lumaban. Dahil sa malaking damage na nangyari sa lugar, inutusan sila ni Shuichiro na umalis na sa mansyon at sila na ang bahala. Di nagustuhan ni Takagi yung ideya na yun kaya sinampal siya ng katotohanan galing sa nanay niya. Nagsakripisyo ang magulang ni Takagi para sa kaligtasan ng grupo. Tatakas na sana sila pero kailangan pa nila ng oras para ayusin yung sasakyan. Kaya nilabanan muna nila yung mga zombie para makaalis sila. Hindi naging madali pero ilang sandali lang naayos din yung sasakyan at pumasok na sila sa loob. Sinubukan nilang yayain yung nag-ayos ng sasakyan pero hindi na siya pumayag at nanatili na lang sa pakikipaglaban. Sa pag-alis nila, makikita natin ang magulang ni Takagi na napapalibutan ng mga zombie pero di pinakita kung nakasurvive man sila. Ngayon, nakaalis na ang grupo papunta sa isang highway at nagkaroon sila ng bagong misyon. Isang misyon para hanapin ang iba pang mga mahal nila sa buhay. And that is the end of the recap. Salamat sa panonood. May bago kaming Discord. Sali na kayo. Link is in the description. Pero wag muna aalis. Eto na ang mga shoutout nyo. Shoutout to kay Daniel Ginog. Shoutout kay Jason Gomez. Shoutout kay Papa Jesus. Shoutout kay Mr. Funny RBLX. Shoutout kay Ivan Palomar. Shoutout kay The K TikTok. Shoutout kay Nene Haidog. Shoutout kay Ray J. Jaina. Shoutout kay Kurei Kurashi. Shoutout kay Lujiro Samp. Shoutout kay Arthur Narag. And shoutout kay Jairo Vlog. Maraming salamat sa panonood. Milk ko shake out.